Yo, what is up mga kapulido? Genix Motorbike. Yo. Ay, maingay ka. Tayo natin mamatay. Ay, huwag mamatay. Tumigil yung pagkarga kasi maingay. Alright, tumigil na. Tahimik ka muna. Mag-vlog muna ako Compressor. So, bumalik ang ating customer na ginawa noon. Kasabay ng Palawan yung 4 valves. So, yan siya yung gold yung head na flathead, tapos cream yung motor. So may bago siyang project kasi nakita niya yung 232cc rin na taga Mayantok, yung cam is ni-regrind. So gusto daw niya ganun. Tapos ipapa-refiber na rin daw niya ang kanyang pipe kasi pangit na yung kanyang tunog. Yan, ibaba yung tunog ng kanyang pipe. So ipapa-refiber daw niya, tapos ipapapalit na ng bagong elbow. Gusto niya yung standard na elbow na lang, hindi na yung straight. So yun, tingnan muna natin ang kanyang kondisyon. Intro. Sorry, it's DJ. Alright, update mga kapulido. So ito nga, dinala nga niya dito all the way from Valenzuela. Okay naman, umaandar naman na maayos at napabiyahe-biyahe. So ang napansin daw ni Sir medyo parang nag-iba daw yung takbo niya. Tsaka syempre paparefresh na dahil medyo matagal na rin. Mga ilang months na rin. Tapos syempre nung after ma-build kasi nito noon, umuwi siya ng Valenzuela, tapos pumunta ng Tarlac, tapos umuwi ulit ng Valenzuela, tapos nagbigan kami, tapos bumalik ulit ng Valenzuela, pumunta ng Tarlac. Ewan ko makailang beses na siyang bumalik ng Valenzuela, Tarlac, kasi may bahay sila dito sa Santa Ignacia. So yun, pagbukas namin okay naman, umaandar na lang naman. Eto lang yan naging nakita kong issue, kaya siguro medyo nag-iba yung hatak niya. Ayan, yung timing chain po niya is maluwag na. So syempre sa tinagal ng biyahe niya, yung hahaba ng mga biyahe niya, manual tensioner po kasi yan, hindi naman nagalaw. So dahil bago yung timing chain niya, syempre hahaba pa siya, kailangan pa niyang ma-adjust. So kung tutusin, i-adjust lang natin, okay na sana. Ayan, maluwag na. Pero ang trip daw ni Sir ay ipare-grind ang kanyang cam kapareho nung sa taga Mayantok. Kasi pareho rin sila ng kulay yung blue na nakuha na rin niyang na-aksidente. As yung mags niya nabasag, nakita namin sa kanyang mga story. So yun, ang trip ni Sir is magpa-regrind ng cam, tapos magbabago tayo ng konting settings doon kasi hindi naman natin pwedeng i-plug and play yon kasi mas mataas, kasi stock cam ng TSMP kasi ito nakalagay dito. So ipapara-grind natin siya ng mas mataas, 6.8 yon yung cam profile na ginamit ko dun sa taga Mayantok. Tapos ang trip din niya palitan na daw ang kanyang elbow. Kanyang elbow is straight kasi gusto niya pareho na lang sa standard, yun dito lang sa baba kasi mahirap buksan daw to kung sakali. Pero okay naman, wala naman tagas. Alright. As ang kanyang elbow, hindi na daw maganda ang tunog. Narinig nga namin nung minsan dumadaan kasi siya dito iba na yung tunog niya. May umalog na sa loob. Ipapa-refiber na daw niya mga kapulido. So kasama na rin sa papagawa natin yon. Yun, so siguro baklasin ko muna yung cam neto, tapos ipapa-regrind ko muna, ipapadala ko muna sa nagre-regrind. Ipapakapi ko yung isa kong cam. Tenga muna sa bahay to. Kasi kung ibababa namin to, kakalat lang dito. Problema. So yun, stay tuned. Mga ilang days din papa-regrind muna. Tapos kailangan natin ng valve spring. One eternity later.
Alright, 10,000 years later, malikabok na ang kanyang motor. Ayan, 2 weeks na i-stock sa bahay. So, dumating na yung pinare-grind ko, tsaka yung in-order kong valve spring. Ayan, pinakapi ko lang tong cam profile ko dito. Ayan. So, same specs na sila. Tapos, syempre, hindi natin pwedeng i-plug and play yan kasi kailangan mag-valve spring tayo dahil mas mataas na yung lift ngayon compared dun sa stock niya. So, kailangan natin mag-valve spring. So, baklasin na natin to para mabuo na natin. So, yun nga yun, yung naging problema ni is, although hindi naman siya major, kailangan lang ma-adjust ng manual tensioner niya para dumiin ulit ang kanyang timing chain. Dahil sa haba ng panahon, brand new, tapos hindi man lang na-adjust ni minsan. So, yan yung tinatawag na araw-araw gamit lang. At saka syempre, ang 4 valve ay mas mabigat yung trabaho ng timing chain kasi ang 4 valve ay 4 na spring. So, matigas ang kanyang binubuhat. So, yun, bali, i-reset na rin natin to. Syempre, maglalalim tayo ng balpakan yan kasi mas mataas nga yung cam niya, mga kapulido. So, let's go. Baklasin na to, ibaba na. Grabe na yung aligabok ko. Let's go. Alright, update mga kapulido. Natanggal na nga, naibaba na. Uy, open carb nga pala to. Ni-request pala niya dati, okay lang daw na open carb lang, okay? So, ayan o. Dumi. So, dito may makikita tayong konting moist ng gasolina. Tapos, ito nga palang oil cooler. Siya nga pala. Ipapatago na daw niya. Ewan ko ba't ayaw niya makita tong oil cooler na to. Tago daw sa ilalim ng footboard. So, kalasin na natin to mga kapulido. Alright, update mga kapulido. Okay, naset pala to around kasi October nga pala kami nag-vegan. So, September yata. October, November, December, January, February, March. 6 months na pala to mga kapulido. So, okay lang. Re-refresh na rin. O, ito nga pala ang pipe niya. Kaya natin Kaya ipapa-refiber na niya. Dahil gusto ng mga rolling ni Kokotep. O, wag iiyak Nakatalikod yan. Oo. Oo. Pwede na mga rolling kasi. Magkano ba yan? Ha? Magkano ba yan? Ito yata niyang binili to. Ano? Loko-loko ka, Otep. Loko, maiiyak niyan. So, pwede natin buksan to. Yee! Sana all. Update mga kapulido. Moment of truth. Pwede natin biyakin yan. Tapos papasilip ko muna sa inyo ang port. Tingnan nyo. Ang linis-linis. Ibig sabihin po yan, kapag ka malinis yan, walang singaw yung valvula. Ayan, walang kakarbon-karbon. Napakalinis. Ibig sabihin, walang kasingaw-singaw yung valvula. Kasi kapag masingaw yung valvula nyo, yung pressure nakakalabas dito. Ayos, diba? Bunutin na natin yan. Alam ko rich daw siya ngayon Rich yung rich yung tono. Ay, sabog. Ayan, sa safe po yung ganyang tono. Dark brown. Ayos Sabog ba yan? After 6 months ng walwal. Napakaginis ng kanyang bore No sign of overheat. Bombo. Okay. Yee! Nabaklas na. Ang kintab. Parang di nagamit.
Si Asha kaya, kumusta na? Ang tagal na ng karga niya. Wala pa kayang kamot yun. Parang di nagamit. Wasari pa rin, oh. CSRK crank plus 6. At nandito na naman to. Itong makulit na bata. Magpapa plus, alan, plus 3. Plus 3. Magpapa plus 3 daw siya. Plus 2 siya ngayon. Plus 2 siya ngayon. Magpapa plus 3 daw siya. Pero hindi si Gunyal yun, ha. Swing arm lang. Ito, plus 6 na si Gunyal. CSRK. Yan, oh. Sarap. Sana all may panggastos. So yun, i-refresh lang natin. Tapos magbabago tayo ng piston profile. Tapos magpapalalim pa tayo ng valve packet. Tapos dito isasalpak lang naman natin yung valve spring. Check natin kung may tagas na ba yung exhaust. Intake siguradong wala eh, kasi malinis na malinis ang kanyang intake port. Exhaust, hoy, medyo may konting iyak na. Dali, baka mag-asinta tayo dito. Hangins. Baka nawisikan lang eh. Okay. May konting iyak na nga siya, mga kapulito. So mag-aasinta tayo ng exhaust. Yan, so i-refresh na natin at salpak na yung mga kailangan gawin. Alright, may napansin lang ako. Parang di nagamit. Check natin ang kanyang piston ring. Kung di ba nagkasiwang dahil nagamit siyang, wala naman tong air cleaner eh. Pero sa bagay, Manila siya. Kaso dito sa Tarlac, yung bahay nila is, syempre maalikabok dito. Sa mga baryo-baryo dito sa amin. Check natin. So, sana wala siyang siwang. Uy, pwede pa. May siwang siya konting-konti. Mga 0.5 siguro. Kaya yan, recommend talaga ang air cleaner. Dali wala akong cellphone holder. Tagahawak ang legs ko. Try natin tong isang ring. Meron konting pa lang naman. Pwede pa yan. Pwede pa yan, mga kapulido. Yan. So yan, mas recommend ko po may air cleaner. Pero sa bagay, depende yan sa may-ari. So yun nga, ipapa-air cleaner na rin daw niya to. Sinyat nga na sa akin. Pero ngayon ko lang na-check yung kanyang piston ring. So yan, air cleaner. Lagyan natin air cleaner yan. O, diba? Kahit gaano katibay yung piyesa mo, pag pumasok ang alikabok, buhangin kung ano-ano pa dyan, siguradong magagasgas yan. Mapupudpud yung piston ring. Alright. So yan, refresh muna natin to. Tapos yo, update mga kapulido. So sintayin ko na yung mga valve nya. Tingnan nyo, ayan, napakalinis oh. So yung intake, ayan nga, malinis. Yung exhaust, ayan, asintayin. Sabay-sabay na natin, asintayin na natin lahat. Tapos yung valve spring, papalitan natin yan. Ito. Bakit po natin papalitan yung valve spring sa high lift cam? Hindi lang po sa valve float, kundi ano. Pa-check mo na nung konti. Kaya tayo magpapalit ng valve spring kasi kapag high lift yung cam, na-explain ko na to dun sa dating ano, dating Finorbi natin. Mas mahaba kasi yung maipi-play ng racing valve spring compare sa stock valve spring. Saka mas matigas. So, pakita ko sa inyo ulit. 120. Pakita ko sa inyo. Pagka kasi mas high lift ang cam,
mabibid. Sasagad ang ano. Magpapagawa. Wait lang. Kung kasi mataas na yung cam mo, eh yung stock na valve spring ay magsasagad. Sasagaran siya so hindi ikot yung ating cam. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba niyan. So susukatan natin. Ayan. Sasagarin natin to, tapos susukatan natin tong clearance ng gato. So hanggang dyan lang maisasagad. Na-try ko na to, i-share ko lang sa inyo. So nakuha natin, ang sagad niya is pwede siyang ma-press hanggang 23 mm. So ilagay natin yung racing valve spring, no? Yan, sagarin din natin to. 23 mm, no? So dito, ayan, no? 23 mm yon. Ito, mas pwede mo siyang sagarin hanggang 21.6 mm. So, lamang ito ng 1.4. So, ibig sabihin, pwede ka bang lamang siya ng 1.4 na mas diin yung valvula. So yun, kailangan po natin kapag mataas yung leak ng cam para mapaikot natin, mapaikot yung cam. So yun po, share ko na lang yung ibang yung mga wala pong idea dito. Yung iba kasi nagtatanong, magpo 4B ako, gagamitin ko lang yung cam ng hindi po pwede. Yung cam po ng 4B at saka cam ng stock Mio is hindi pareho. Para may idea po yung iba. Ako lang ang Genrex Racing Cam. Yan. So ito po yung cam na Mio standard. Yan. Stockhead big valve, yan. So titignan nyo, haba pa lang is hindi na pareho. Ayan, hanggang dyan. Yan. Ito yung 4 valves, ito yung pang 2 valves. So hindi po pareho yan mga kapulido. Tapos sa bearing po, dito yung sa outer, yung bearing is pareho lang. Pareho lang. Dito ang magkaiba sa 4 valves at 2 valves. Mas maliit yung pang 4 valves. Ang size niya ay 6001. Ang pang 2B, mas malaki, 6002 ang size niya. So yun yung difference. Sa rocker arm, obviously, syempre, hindi pareho yan kasi 4 valves nga to. Sa valvula, iba rin. Yung valvula is mahabang mahaba ang pang 4 valves. Yun. Timing gear, pareho lang. Pareho lang na 30-40. Alright, nandito na tayo muli sa nagretubo ng NMAX 5 ni Asia. Okay, papagawa na natin yung kanyang tubo. So break time yata sila, natutulog sila. So tingnan na lang natin kung anong finish. Alright, natapos na ang kanyang elbow. Ibabuffing na lang yan para magmukhang bago. Yan, napakaganda. Disadvantage kasi nung nakaharang dito, hindi mo mabuksan yung fan. At na-restore na rin ang kanyang racer pipe. Napakagintab na ulit. Na-refiber na rin yan mga kapulido. Ay, yung fiber niya is ito na lang ang natira eh. Kaya tsaka natanggal yung welding sa loob. So winelding ko pa sa loob yung screen. Shoutout sa mga napakatsagang mga gumagawa dito. Alright, ayos na. Salamat sa kanila, napakababait, napakatsaga. So, dali na natin sa shop. Buuin na natin yung bracket tayo na lang. Last na lang. Salamat sa kanila. Alright, update mga kapulido. May copyright song na naman.
Sa shop na tayo. Bali, nakapaglagay na ako ng bracket para sa kanyang oil cooler. Ganyan siya po pwesto niyan. Ayan. Tatago natin. So yung mga nagtatanong kung paano ba yung pwesto ng oil cooler ni Asha, dito rin siya. Hindi ko lang madala kasi gamit ko tong kolong-kolong dahil sa makina na ito. Sa kanyang makina, building na lang tayo, binubuo na lang. Nagpalalim tayo ng packet kasi nagtaas tayo ng cam. So ayan, yung gasket lagay na lahat. So plug in na lang to mga kapulito. Sukat na lahat yan. Yung pipe niya na pinarestore na rin natin para gumanda. Yan o. Tapos yung alog niya wala na. Yung elbow niya ito. Yan, guwapo, di ba? Sana all. Yun, buuin na lang natin ito mga pulito. Yung update. Ito kanyang sandwich spread, bali 8mm. Sa bulk packet, medyo may konting sayad kaya nilakayan ko ng konti. Kasi hanggang dito lang yung napacket nila. So nilakayan ko siya konti, sumasayad yung natira dito. Tsaka dito. Medyo pumangit pero inisis ko na lang para gumanda-ganda. As dito may konting sayad, nilakayan ko na lang dito. So pwede natin isalpak ang kanyang block. Video na. Bali sukot na lahat to, magiging deck height niya is 1mm. Alright, salpak na natin yung head. Papag-videographer muna natin to. Namiss ako nito ni Marlon Works. O, mura lang yan. Oh, ang kintab, no? Pinarestore yan kanina. Oh, video ka muna dito. Dati nating helper yan. Kasi bakit natin mamaya yung sniper na yan? Dating dilaw yan eh. Video mo muna to. Salpak na natin yung head, na-refresh na, tapos plug and play na lang. Nandito na rin yung cam na 6.8. Walang yan gasket. Wala ring base gasket. Bali base plate tsaka ano lang. Stock pa pala yung tensioner net. Ay ano, stock pa yung chain guide nito. Tensioner, kaya nga ano, kaya lumuluwag. Dahil manual tensioner. Kaya siya stock tensioner talaga eh, para automatic yung pag-press. Galing ng videographer, oh, gumagalaw-galaw pa. Dito na, Marlon Works. Lalagay na natin yung mga head nuts eh. Dito. Ay na. Tok-tok. 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 Yun ang torque wrench ha. Huwag nang hanapin ng wala. Alright. Lagyan na natin yung long bolt din eh. DGs na to. Hindi na pwedeng stock dyan ha. Maikli yung stock. Sabi niya? Hindi yan. Karindali ako yan. Libre pa mga na everyday na. Kasalese na nita. Alright. Tok-tok. 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 Yun yung delivery. Timing. Preparado na rin. Naka
nakaset na ang kanyang timing dahil binuo ko na kanina yan ng walang gasket. Galing ng videographer. Kaya mo yung ano, parang human drone, yung tumatambling-tambling? Tumatambling-tambling na human drone. Umiikot-ikot sa taas. Kaya yun, boss. Sige. Vertical pa tayo. Sige. Sakto, mga kapulido. Mali. Kulang ng isang ngipin. Baba natin konti. Yan ang actual movements. Baba natin ng isang ngipin dahil mali. Alright. Wah. Yata pante. Yata pante. Ha? Bakit? Gusto ko lang gusto eh. Alright. Mamaya start na natin to na nakababa. Clearance pala natin yan is 810. Let's go. Mamaya start na yan. Poster yung babala. Tapos air cleaner pa. Di-discard yan pa na. Alright. Painumin na natin ang langis yan. Mamaya may start na natin yan mga kapulido. Inom ka na, Jaro. Uy, umiinom oh. Oo. Ayun, 100 ml kasi may oil cooler siya. Inumin mo muna bago ka tumayo. Takpan na kita dyan. Wait lang. Alright. Bolts. Yung haba niya. Ay, yung habe? Ay, habe. Yung dami. Kung ilang tit? Kung ilang piraso. Alright, maya start natin to. Shoutouts nga pala sa mga dayo natin. Taga saan ka, sir? Mga tarem. Mga tarem, si sir. Tagig! Hey! Tagig. Palagay lang ng MDL, tagig. Ito, taga mga tarem, nagpa-adjust lang ng kaden. Nadaan lang. Sabi pala ni sir. Kala ako mga tarem din. Tagig pala. Yun. Stop na natin yan. O mga basher, parang big bike. Parang big bike. Naglagay battery, parang big bike. cc 4 valves, 66 plus 6 CSRK pangilalim. That's the sound. Parang big bike na single cylinder ha. Alright, update. Commander na mga kapulido. So i-prepare ko na tong air cleaner nya. Gagawin. Tapos tono natin yung carb kapag nakalagay na taas yung panggilid. Medyo tumutunog yung mga bendix niya, hilahin lang yung spring. Tahimik naman. Parang big bike.
daming iiyak na naman yan. Parang big bike, sir. Okay. Gusto mo yung ano, sir? Yung isang pultang hanggang ano lang? Malolos? Hindi, matipid kasi talaga to. Tagig na yun. EDSA. So, tunog big bike daw, sabi nung taga-tagig, ha? Napakapino. Sumablay lang kami, nakalimutan ko pala yung hook niya dito ng ilan ng spring. So siguro ispatan ko na lang yan kung kinakailangan. Bumalik na yung tunay na tunog ng racer. Yan o. So lagay lang natin yung air cleaner. Tapos i-mount na natin sa kanang makina. Alright, update mga kapulito, nailagay na natin ang DIY na air cleaner. Nagtanong yung taga mga tarem kanina, ano daw ba mabilis? Yung may air cleaner o yung wala? Kasi yung Raider Refine niya, tinanggal niya yung air cleaner. So, mas mabilis nga daw. Kasi daw kapag ka, ano, sinagot ko naman yung tanong niya eh. Pagka ba may air cleaner eh, pigil. Oo, sabi ko, pigil pumasok yung alikabok. Sabi ko, oo nga no, sabi niya. Pigil pumasok yung alikabok. Pagka open naman siya, mabilis talaga. Mabilis pumasok yung alikabok. Yun yung sinagot ko sa kanya. Mabilis masira, sabi niya. Shoutout nga pala kay sir na nag-avail ng X-Speed Mags. So, i-mount na natin yun para yung oil cooler may ilagay na rin. So, binaypass ko na muna to para umikot. Kasi kung hindi ahayaan mo naka-open yan, itatagas yung langis. Pag pinandar, kasi pinandar natin kanina. Yan. So magmumukhang stock scam siya yan kasi yung airbox is stock pa rin. Update mga kapulito, na ikasan na natin at pina-warm up ko lang na umaandar dyan. Ay, umiinit na yung oil cooler niya. Minor road test muna ako habang walang upuan. Yo, update mga kapulido, natapos na rin. So iuwi ko na lang to. Doon muna siya sa bahay, nasa Valenzuela pa yung may-ari. Hindi ko alam kung kailan siya pupunta. Sa good luck na lang pala sa ano, Bendix niya, stock pa pala. Pero kaya pa naman yung start ngayon eh. Pero kanina medyo sinabayan ko na ng kick. Kumakabuse na. Nag-test drive na ako kanina. In 600 meters nakuha niya sa GPS ng 143. Pero mahaba pa yon, mabigat pala yung ano niya, gearings na ito. Tapos naka Giso torque drive, RS8 big pulley. So medyo low RPM lang siya, pero dumudulo siya mga kapulido. Di tulad ng iba na masigaw. 1638 nga pala yung gearings na ito. Tapos bola niya ngayon is 8.9 lang. Springs 1,000. Touring set. Ano pa? Oil cooler, all goods na. Mag minor road test lang tayo dito. Gawa na lang akong final video kapag may GoPro tayo, mga kapatid. Ano? Mamawili ka. Magkayod-kayod daw ako, sabi na. O sige, try. May request to eh. Try nga natin kung kaya ng starter. Pwede pa. Kaya pa. Wala bang carbon? Ano, baka magalit na si pare natin yan.
Ayos na. Mag-update na lang ako ng ibang video. Salamat sa panonood mga kapulito. Siyempre, refresh reset ng 4B ni Jaro from Valenzuela. Pulitong gawa. Siyempre, I gave the best at Genrix. Yo, na-stock ulit dito sa rotation natin to. Busy ako eh. Kaya naka-OTD ako ngayon dahil sasamba ako. May gas pa kaya to. Hindi ko pa naharap-rotation eh. Busy sobra. May gas ka pa kaya. Baka malate ako sa samba. Kaya pa. So, uy, one click. Samba lang ako sa San Pablo.
magagawang motor. Pwede na natin i-risk yan, pero sa April pa yata pwede yung may-ari. Kaya dito muna to sa bahay, pang sa service ko muna. May karera pala sa Sabado, Linggo, March 23, 24 sa La Union Convention Center. Salamat po sa panonood mga kapulido. Till next video po.